pala to sintigas ng inakala ko. Oo nga, wala tayong magiging problema kung ganito lahat ng bato. Ang hirap naman! Hindi ko na kaya! Simula ngayon, lagi kayong matutulog ng ganyan. Dapat hindi nyo mabitawan ang lubid. Lagi itong pinapagawa sa akin ni Papa. Sanay na ako sa ganitong training sa amin. Aray! Ang sakit! Uy, Gon. Ayos ka lang? Kaya ko pa. May tinamaan akong bahagi ng bato na mas matigas sa iba. Kiluwa, saan mo nilagay yung aura mo na naguhukay ka? Eh kung isipin mo kayang bahagi ng katawan mo yung pala. Natuklasan na nila ang shoe! Bukod tangi talaga ang mga NEN-user na nakaisip at lumikha ng game na ito. Tinrogram ang buong laro para palakasin ng sinumang player. Basta sundin lang ang natural na takbo ng laro. Pero pakiramdam ko nilikha talaga ang larong ito para lalo siyang palakasin. Sa wakas! Nakahuli rin ako, Marimochi! Pagdating sa kakayahan mag-analyze at pisikal na lakas, mas lamang si Killua. Pero hindi naman papahuli si Gon. Nakakabawi siya pagdating sa concentration at pambihirang bilis gumaling ng katawan niya. Talagang perfect ang combination nila! Alam ko yan! Tama, Gon! Ito ang teknik na natutunan mong gamitin. Angko! Ito ang lahat ng aura sa isang bahagi ng katawan. Sige, gagamitin ko ngayon ang kamao para umatake. Dapat na-block ng katawan ninyo ang kamao kung balot ng ko. Hindi pwedeng umilag. Ko, ipang tapat sa ko. Basta hindi nalalayo ang agwat na kakayahan ng katunggali mo at magawa mong mablock ang tira niya, hindi ka masasaktan. Ngayon, subukan mong depensa ng sarili mo laban sa suntok ko. Purong kapangyarihan pa lang ng ko yung tumama sa'yo. Kung idadagdag ko pa ang bilis at lakas ng isang karaniwang suntok, mas lalakas pa ito ng lubusan. Depende ba sa taglay na lakas ng sumusuntok? Ilang dosenang beses ang ilalakas? 10! Ang tawag sa stance na yan ay 50-50 stance. 50% attack power at defense. Dahil sa ganyang balancing kondisyon, kahit maglaban pa kayo hanggat gusto ninyo, wala sa inyong masasaktan ng malubha. Gawin ang 50-50 stance. Bago ka umatake, gagawin mong 70% ang power sa kamao mo at 30% para sa ibang bahagi. Yun gagamitin ninyo para malaman kung paano niyo i-adjust ang ratio ng attack power at defense ayon sa sitwasyon. Ito ang tinatawag na Ryu. Susubok tayo ng konting sparring. Kahit mabagal lang dahil hindi pa kayo sanay. Habang nakadepensa kayo, tansyahin yung mabuti ang gagawing pagsugod ng opponent ninyo. Tsaka kayo gumamit ng Ryu para makadepensa. Kanang paa. 55% power. Kaliwang kamay, 60%. Okay, break muna! Maraming salamat sa magandang laban! Os! Alam ko na! Mag-jack and po tayo! Ang matatalo, kailangan gumawa ng 1,000 push-ups! Sige ba? Jack and Poy! Panalo ko! Talo ko! Alam niyo ba mga bata, na sinasabi nilang ang pinagmulan ng Jack and Poy ay martial arts? Noong unang panahon, ipinagbawal ang martial arts dahil napagkamalan itong isang masamang sining. Kaya para makapagsanay ang mga martial artists, nagkunwari silang naglalaro. Sa larong ginamit nila, sinasabing nagmula ang larong kilala natin ngayon bilang Jack and Poy. Aba, antigo ka na talaga. 距離